Kristiyan. Tayo tuloy-tuloy na po, minamahal, dadako na po tayo sa ating pag-aaral o pakikinig ng banal na salita na ating pinalapay ni Jesus bilang pagbibigay galang po sa banal na salita na ating pinalapay ni Jesus. Tayo muna po, minamahal, panandalian po tumayo at narito po akin ay binibigay buong pagkakataon sa ating beloved preacher, Bong Byong. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Praise po sa ating beloved preacher. Rolando Matiglia. Ito mga Panginoon. At hiniling ko po mga minaman, tayo na po magbukas sa panalangin upang tayo ay samahan pa ng ating dakilang Diyos sa kanyang mga salita ay nakapanya ng kapangyarihan ng mga praise kita. Tayo po mag-isa manalangin. Mapagpala po namin Ama Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, sa pagkakataon ito. Kami po yan, nagpapasalamat at pupuri sa iyo, Diyos, sa minsan na pambiyahe pinagkaloob mo sa amin, mahal na Panginoon, sa pribilehiyong ito, Diyos. Sa bawat pagkakataon na pinagkakaloob mo sa amin, mahal na Panginoon, salamat po, Diyos. Hallelujah. Na kami malay na kapupuri sa iyo, mahal na Panginoon, mag-isa yung mga kapatid kasama po namin sa oras na ito. Salamat po, Diyos, sa mga pananampalatayang patuloy pinagkakaloob po sa kanila, mahal na Panginoon. Mag-isa pagkilos po sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, sa iyo matamis presensya, o Diyos. Salamat po, mahal na Panginoon. At kami po ay nasa bahagi po na pag-aaral ng mga salita, tulungan mo ko balingkod. Sapagkat sa ganan sa akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon, ikaw po maglagay ng mga salita sa kabibig, maging tuluyan po pala espiritual, pagkain po namin managugutom na kaluluwa, O Diyos. Na kayo pa man nakapag-ibig, mahal na Panginoon, na kayo patuloy pagbabawin, kapatawaran sa aking pagkukulang at pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon. At minsan pa, sa pangulat panalangin ng Beloved Pastor sa Dalmeda, aming sama-sama sinasaway. Lahat po nagawa ng kaaway sa aming kaligitnaan, Demons of Philippine Dows, we found the world of darkness, cast out, in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Iba si praise the Lord. Hallelujah. At habang inihanda po natin mga minamahal ko yung dalawang talatang ating babasahin dito po sa Jeremias chapter 8 verse 9 at Matthew chapter 19 verse 27 up to 29. Ako muna po yung nagpapaabot po ng pinakamataas sa pupupuri, pataas sa pagluwalhati, pagdakila po at pagsamba ay tangis sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ako po ay nagpapabuti po ng dobling paggalang at pag-respeto sa ating beloved Honorable Pastor, Wilderstad Almeida, the anti-prophet of Palaping God. At sa hindi natin malilimutan sa mga itong araw, turo po natin the beloved Son Pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear. At sa ating, sa kala po mga anak, Almeida children, Almeida family, grandchildren, at sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, praise God, sa ating mga mananugtog, mga awit, maging sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang dagat, no? Sa pagpala pong hapon sa ating lahat. Palapakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At ang ating paksa, pamagata po natin mga minamahal ko, matatamong kalwalatian. Yan po yung ating paksa. Ating mapag-aralan, matatamong kalwalatian. Kaya libasahin po natin yung ating mga talata. Jeremias 8 and 9. Praise the Lord. Ito po sa Jeremias Kapitulo 8, talata 9. Ang mga pantas ay mga papahiya. Sila'y nanglulupaypay at nangahuhuli. Narito, kanila itinakwil ang salita ng Panginoon. At anong uri ng karunungan ang nasa kanila? Sa Mateo 19, 27 hanggang 29. Nang magagay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano nga baga ang kakamtin namin? At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagkaupo na anak ng tao sa luklukan ng kanyang kalwatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. At ang bawat mag-iwan ng mga bahay, o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ama, o ina, o mga anak, o mga lupa dahil sa aking pangalan, ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana na walang hanggang buhay. Amen. Amen. Ang Diyos po magpala ng kanyang banal salita. God bless you po sa ating mga kapatid. So, yung ating paksa, no? Matatamong kalwalatian. Alam niyo mga minamahal ko, may mga tao na inaakala nila kapag sila po ay naglingkod sa ating mahal na Panginoon, sumunod sa ating dakilang Diyos, ito po ay malaking kalugihan para sa kanila. Ika nga, ito po ay kapintasan para sa kanila. Kapag sila po ay maglingkod at sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya nga sinabi ng ating binasa talata mga minamahal sa Jeremias, anong karunungan ang nasa kanila kung itatakwil po nila ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Anong karunungan yung nasa kanila? Kaya may mga tao, mga minamahal ko, praise God, na para sa kanila kapag sila po'y naglingkod sa Diyos, ito po ay kapintasan. No? Ito po ay kahiyan lamang para sa kanila, mga minamahal ko. Praise God. Ang mundo natin, mga minamahal ko, ay nasa ilalim po ng kapangyarihan ng demonyo. Sapagkat sinabi nga ng 1 John chapter 5 verse 19, ang buong sanlibutan, ito po ay nakahilig sa masama. Amen? Kaya ang nagpapatakbo sa tao, mga minamahal ko, ay ang kasalanan. Sapagkat, sabi nga ng John chapter 8 verse 34, sapagkat ang nagkakasala ay alipin po ng kasalanan. Amen? Kaya sinabi ng Biblia, anong karunungan na nasa kanila kung itatakwil po nila ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya may mga taong walang panahon para maglingkod sa Diyos. Walang panahon sa mga ganito klaseng pagtitipon. Ayaw nila magsayang ng oras. Ayaw nila maglaan ng mga panahon para paglingkuran nilang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya yung kalwalatiang inahangad po ng mga taong para sa kanila ay kapintasan lamang sa kanila, kahiyan lamang sa kanila, mga minamahal ko. Yung kalwalatiang hinahangad po nila ay yung sila po ay magkaroon ng tinatawag ng kalwalatian doon po sa ikapapahamak sa apoy ng impyerno. Yun po yung kalwalating hinahangad po nila. Sapagkat ayaw nga nila, mga minamahal ko, ang maglingkod sa Diyos, wala silang panahon. Ayaw nila ng ganitong klaseng pagtitipon. Ayaw nilang, kung maaari nga, ayaw nilang matawag silang born again. Ayaw nilang matawag sila ng mga taga-praise the Lord. Kaya, sabi nga ng Biblia, mga minamahal ko, anong karunungan yun nasa kanila kung itatakwil po nila ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung kalwalating hinahangad po ng mga taong ito, mga minamahal, para sa kanilang kapintasan, kahiyan, mga minamahal ko, ay ang kalwalatian doon sa pagkapahamak sa apoy ng impyerno. Sapagkat sinabi nga ng Psalms chapter 9 verse 17, the wicked shall be turned into hell, and all the nation that forget God. Ang mga tao lumilibot sa Diyos, mga minamahal ko, maging ang mga bansa na hindi kumilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng Biblia, sila po'y patungo sa kapahamakan, sa apoy ng impyerno. Yan po yung kalwalatiang hinahangad ng mga taong ayaw magbigay ng panahon para maglingkod sa Diyos. Amen? At pagsabi ng praise the Lord. Subalit, mga minamahal ko, ang mga taong naglilingkod sa Diyos, mga minamahal ko, ang mga taong sumusunod sa panawagan ng ating mahal na Panginoon, sabi nga ng Biblia, mga minamahal ko, sila po ay merong kalwalatiang kakamtin. Ayon po sa banal na kasulatan, mga minamahal, katulad po ng sinabi ng Apostol Pedro, mga minamahal, siya po ay nagtanong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Apostol Pedro, mga minamahal ko, kung babalikan natin yung Matthew, dito po sa chapter 19, verse 27, sabi po dyan, na magagay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsunod sa iyo. Ano baga ang kakamtin namin? Sinabi ng ating mahal na Jesus sa kanila, sabi to, at sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na kayo nagsunod sa akin, ay nagbabagong lahi. Pagkaupo, sabi to, pagkaupo ng anak ng Diyos, ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kalwalatian, kayo na may magsiyupo sa 12 luklukan upang magsiyukom sa 12 angkan ng Israel. Sabi pa, at ang bawat pag-iwan na mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsipagmana ng walang hanggang buhay sa piling ng ating mahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord, yung pala mga tao naglingkod sa Diyos, nagbigay ng panahon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon para sa kanila, ito po ay hindi kahiyan. Hindi kapintasan para sa kanila. Sabi ng Biblia, sila po ay magsipagmana
ng walang hanggang buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat pagsabi ng praise the Lord, palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ni Pedro, mga minamahal ko, iniwan namin ang lahat at nagsunod sa iyo. Ano baga ang kakaptin namin? Sabi ni Pedro sa ating mahal na Panginoon. Yun po yung tanong ni Pedro sa ating mahal na Panginoon. Iniwan namin ang lahat at kami nagsunod sa iyo. Ano ang kakaptin namin? Sabi ng mahal na Panginoon, lahat nagsunod kay Kristo. Lahat na nagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sila po ay magbabagong lahi. Lahat ng sumunod sa panawagan ng ating mahal na Panginoon, lahat na naglingkod sa ating mahal na Panginoon Kristo, sabi ng Biblia, sila po ay magbabagong lahi. In other words, mga minamahal ko, mararanasan po nila sa kalambuhay, mga minamahal ko, ang tunay na pagbabago po ng kanilang buhay. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, kung ikaw ay dating lahing liko, mga minamahal ko, lahing makasalanan, ay hindi na maging ganoon ang iyong kalagayan. Sapagkat sinabi, mga minamahal ko, kayong nagsunod sa akin, sabi ng ating mahal na Panginoon Kristo, kayo po ay magbabagong lahi. Ibig sabihin, mararanasan natin sa buhay natin, tayong mga naglingkod sa Diyos, tayong mga nagsunod sa ating mahal na Panginoon, tayo po ay magbabagong lahi. Ibig sabihin, mararanasan po natin sa ating buhay ang tunay na pagbabago ng ating buhay. Amen. Sapagkat kung ikaw'y dating lahing liko, dati kang lahing makasalanan, sabi ng Biblia, hindi ka na maging gayon. Sapagkat sinabi ng Galatia chapter 3 verse 27, sabi po dyan, sapagkat ang lahat ng binautismo kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Amen. Lahat ng binautismoan kay Kristo, lahat ng mga naglingkod sa mahal na Panginoon, binautismo kay Kristo, sabi ng Biblia, praise God, ay magbibihis sila, mga minamahal ko. Sapagkat lahat ng binautismo kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, but anyone be in Christ, he is a new creature, all things are passed away. Behold, all things shall become new. Meron ka ng binagong buhay, mga minamahal ko, praise God. Dahil ikaw ay sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bago ka ng nilalang, meron ka ng binagong buhay dahil sa pagsunod mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa makatuwid, mga minamahal ko, sa madaling salita, ibinihis mo na si Kristo. Ikaw na binautismohan sa tubig sa pangalan ng ating manapin si Kristo, naranasan mo yung pagbabago sa iyong buhay, sapagkat sabi ng Biblia, lahat na nagsunod kay Kristo, sila ay magbabagong lahi, mga minamahal ko. Ibig sabihin po niya, mga minamahal ko, wala na po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Amen. Kundi tayo po'y nasa ilalim na, mga minamahal ko, ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na sinasabi rito, mga minamahal, tayo po'y nasa ilalim na ng Diyos. Ha? Basahin po natin dito po sa Roma 6 at talata 22. Praise the Lord. Dito po sa Roma, chapter 6, verse 22. Datapat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas at ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? Tayong lahat na binautismuhan sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Kristo, sabi ng Biblia, ibibihis natin ang ating mahal na Panginoon Kristo. Amen. Amen. Sabi ng Biblia, wala na tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, kundi tayo po'y nasa, sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo po'y laya na. No? Sabi rito, datapat kayo mga laya na, kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Sabi rito, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Wala na po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, kundi tayo po yung mga laya na sa kasalanan at tayo ngayon, mga minamahal ko, ay alipin na ng Diyos sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay po na walang hanggan. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord. Ngayon, mga minamahal ko, sinabi ng Biblia na tayo po'y laya na sa kasalanan. Wala na tayo sa ilalim ng kasalanan.
sa batas ng kasalanan, sapagkat tayo po'y malaya na, mga minamahal ko, sapagkat tayo po'y alipin na ng katwiran ni Kristo. Mga minamahal ko, nasabi na dito, ang bunga ay si kababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Ano po, mga minamahal ko, yung kalwalhatian nag-aantay sa atin dahil sa pagsunod natin sa ating mahal na Panginoon Kristo. Ano yung kalwalhatian ating kakamtin, mga minamahal ko? Anong kalwalhatian ang tatanggapin natin ang nag-aantay sa atin, sabi rito, dahil sa pagsunod natin sa ating mahal na Panginoon Kristo. Dito po mababasa po natin, mga minamahal ko, sa unang Juan, ang 3, talatang 3, kabanatang 2 po, basahin po natin. Unang Juan, Kapitulo 3, talatang 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Amen. Amen. Binasa natin, mga minamahal ko, sapagkat ang tanong dito, anong kalwalhatian ang nag-aantay sa atin? Dahil sa pagsunod natin kay Kristo. Katulad po ng katanungan ni Apostol Pedro, mga minamahal ko, anong kakaptin namin? Lahat kami nagsunod sa iyo. Ano baga ang kakaptin namin? Sabi ng ating mahal na Panginoon kay Pedro, kayong lahat na nagsunod sa akin ay magbabagong lahi. Amen? Sa atin, mga minamahal ko, sabi rito, anong kalwalhatian nag-aantay sa atin dahil sa pagsunod natin sa ating mahal na Panginoon Kristo? Sabi na binasa natin, mga minamahal ko, praise God, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Sabi ng Biblia, hindi pa rin nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, ngayon, napapanghawakan natin, mga minamahal ko, tayo po'y mga anak ng Diyos. At pagsabi ng Amen, inaangkin natin yan na tayo po'y mga anak ng Diyos. Sapagkat sinabi ng Biblia, dahil sa pagpabagong lahi, naranasan natin, mga minamahal ko, ang pagbabago ng ating buhay, mula nang tayo po'y mabautismuhan sa pangalan ng ating malapit sa Kristo, sapagkat ang lahat ng binutos pa kay Kristo ay ibinihis si Kristo. At tayo po'y laya na sa kasalanan. Kaya ang katanungan, mga minamahal ko, anong kalwalhatian na nag-aantay sa atin dahil sa pagsunod natin sa ating mahal na Panginoon? Sinabi, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Sabi ng Biblia, mga minamahal ko, praise God. At hindi pa natin nalalaman, sabi rito, at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Amen? Kaya may talata sa Biblia, mga minamahal ko, praise God, sa Philippians chapter 1, verse 21, na sinabi na po sa Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. Sapagkat sa ganang sa akin ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Amen? Pakinabang, mga minamahal ko. Sapagkat ngayon ay hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Subalit sabi ng Biblia, kung siya'y mahayag, tayo po'y magiging katulad ni Kristo na nasa kalwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? At pagsabi ng praise the Lord. Sabi ng Biblia, kung si Kristo'y mahayag, tayo po'y magiging katulad ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na nasa kalwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Subalit sabi rito, ngayon na hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Pero ang ating pinanghahawakan lamang, tayo po'y mga tunay na anak ng Diyos. Praise God. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Subalit kung siya'y mahayag, tanda natin, tayo po'y magiging katulad ni Kristo sapagkat siya'y makikitang gaya ng kanyang sarili na nasa kalwalhatian. Kung paano nasa kalwalhatian ng ating mahal na Panginoon Kristo, sabi ng Biblia, ganun din po ang magiging kalagayan po natin. Siya po'y makikita nasa kalwalhatian, tayo rin po'y magiging katulad ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya may talata sa Biblia, mga minamahal, na sinabi na po sa Pablo, praise God, sapagkat sa ganang sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Pakinabang, mga minamahal ko. Bakit sinabi pakinabang, mga minamahal ko? Sapagkat sabi ng Biblia, tayo po'y magiging katulad ni Kristo na gaya na nasa kanyang kalwalhatian. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Paano mangyayari yon, mga minamahal ko? Paano mangyayari, mga minamahal ko, na tayo magiging katulad
na kagaya ng kanyang kalwalatian. Sapagkat tayo mga nagsunod kay Kristo, sabi ng Biblia, ay magiging katulad tayo ni Kristo na nasa kalwalatian ng ating mahal na Panginoon. Dito po mababasa na po natin sa Philippians chapter 3, verse 21. Praise the Lord. Dito po sa Efeso chapter 3 verse 21. Philippians chapter 3 verse 21. Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalatian ayon sa paggawa na may pagpapasuko niya sa lahat ng mabagay sa kanya. Amen. Amen. Ito po palang ibig sabihin yan, mga minamahal ko. Paano mangyayari tayo maging katulad ni Kristo na nasa kalwalatian? Sabi ng Biblia, na siyang magbabago ng katawan ng ating kababaan upang maging katulad ng katawan na nasa kanyang kalwalatian. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, kung ang ating mahal na Kristo, mga minamahal ko, ay meron siyang tinatawag na glorified body. Yung katawang may kalwalatian. Kasi sabi ng Biblia, mga minamahal, magiging katulad tayo ni Kristo. Ibig sabihin, meron din tayong tinatawag na glorified body. Meron din tayong katawang may kalwalatian. Amen. Kung ang ating mahal na Kristo ay meron tinatawag na celestial body, katawang ukol sa langit, tayo rin po ay meron katawang ukol na nasa langit. Amen. Kung ang ating mahal na Kristo ay meron tinatawag na katawang incorruptible body, no, yung katawang walang kasiraan, ay tayo rin pala ay meron din tinatawag na incorruptible body, katawang walang kasiraan. Kasi tayo po'y magiging katulad ni Kristo. Yan po yung kalwalatiang nag-aantay sa atin. Kalwalatiang magaganap sa atin dahil sa pagsunod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Mamamatay man ang ating physical na katawan, mga minamahal ko, ang ating katawang lupa, mamamatay man ito, mga minamahal ko, sabi ng Biblia, meron tayong tinatawag na katawang panglangit. Amen. At pagsabi na praise the Lord, meron tayong katawan na walang kasiraan, yung incorruptible body. Praise God. At meron tayong katawan na sinasabi rito, mga minamahal ko, katawang walang kamatayan, immortal body. Sapagkat kung paano si Kristo ay makikita sa kanyang kalwalatian, sabi ng Biblia, ay magiging katulad tayo ni Kristo, mga minamahal ko, na nasa kalwalatian, sapagkat siya ang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad tayo ng katawan na nasa kanyang kalwalatian. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung mayroong kung ang ating malapit sa Kristo ay mayroon siyang tinatawag na glorified body, yung katawang may kalwalatian, meron din tayong ganon, mga minamahal, pagdating natin doon sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Meron tayong tinatawag na katawang may kalwalatian, katawang ukol sa langit, katawang walang kasiraan, katawang walang kamatayan, mga minamahal ko. Dito mababasa po natin yan sa unang Korinto 15, talatang 40, talong natin sa 42, 44, talong sa 53. Praise the Lord. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 40. Talon ng 42 hanggang 44 at talon ng 53. Mayroon namang makatawang ukol sa langit at makatawang ukol sa lupa. Datapot iba ang kalwalatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Dito po sa 42, gayon din naman, ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, itinatanim na may kasiraan, binubuhay na mag-uli na walang kasiraan. 43, itinatanim na may pagkasiphayo, binubuhay na mag-uli na may kalwalatian. Itinatanim na may kahinaan, binubuhay na mag-uli na may kapangyarihan. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na mag-uli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. 53, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis na walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbihis na walang kamatayan. Amen. Alapakan natin ang ating mahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord. No, yan po yung kalwalati ang nag-aantay sa atin. Dahil sa pagsunod natin sa ating mahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord. Sabi ito, mayroon namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapat iba ang kalwalatian ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Kaya yung katawan natin dito, mga minamahal ko, itong katawang lupa natin, mamatay man ito, mga minamahal ko, babalik man ito sa lupa. Sabi ng Biblia, meron tayong katawang ukol sa langit.
sapagkat tayo po'y magiging katulad ni Kristo na nasa kalwalatian, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat pagsabi ng praise the Lord, palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung yung katawan natin dito may kasiraan, may kapintasan, mga minamahal ko, may karamdaman, pero pagdating sa langit, wala na po yan. Amen? Lahat pagsabi ng praise the Lord, sapagkat doon ang ating katawan ay wala ng kasiraan, wala ng kapintasan, wala ng kamatayan, yung katawang ukol na nasa langit. Yan po yung kalwalatiang nag-aantay sa atin dahil sa pagsunod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Kung babalikan natin mga minamahal ko yung ating key verse sa Matthew chapter 29 o chapter 19 verse 29, sabi po dyan, at ang bawat pag-iwan ng mga bahay o kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at pagsipagmana ng walang hanggang buhay. Sabi ng Biblia, mga minamahal ko, ang bawat mag-iwan, take note po mga minamahal ko, ang bawat mag-iwan. Ibig sabihin, mga minamahal ko, hindi po tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. You cannot serve two master. Amen. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 24, hindi ka pwedeng maglingkod sa kayamanan at sa iyong Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat hindi ka magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang bawat mag-iwan, siya po ay magkakaroon, sabi dito, siya po ay magsipagmana ng walang hanggang buhay. Kaya kinakailangan, mga minamahal ko, isa lamang ang ating paglilingkuran. You cannot serve two master. Hindi tayo pwedeng maglingkod, mga minamahal, sa ating kayamanan at sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi pa, mga minamahal ko, praise God, ang bawat mag-iwan ng kanyang kapatid na lalaki, kapatid na babae o ama o ina o mga anak, sabi ng Biblia, praise God, ang sino mang umibig sa ama o sa ina, sa kanyang kapatid, nang higit sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng Biblia, siya po ay hindi karapat-dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yan po yung ibig sabihin po niyan, ang bawat mag-iwan ng kanyang kapatid na lalaki, kapatid na babae, o ama o ina, o lupa man, sabi ng Biblia, siya po ay magsipagmana, sila po ay magsipagmana ng walang hanggang buhay sa piling ng Diyos. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi natin pwedeng ibigin ang ating mga magulang ng higit sa Diyos. Hindi natin pwedeng ibigin ang ating anak ng higit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan isa lamang ang ating pipiliin. Isa lamang ang ating paglilingkuran, mga minamahal ko, ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sapagkat kung hindi gayon, mangyayari, mga sabi ng Biblia, hindi tayo magiging kabahagi, hindi tayo magiging karapat-dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi, mga minamahal ko, ang mag-iwan, praise God, sila po ay merong walang hanggang buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord, palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sila po ay merong walang hanggang buhay sa piling ng Diyos. Sinabi niya, ang bawat pag-iwan ng kanyang bahay, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, o ama o ina, o mga anak, o mga lupa, dahil sa aking pangalan. No? Dahil sa aking pangalan, sila po ay magsipagmana ng walang hanggang buhay. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, meron silang walang hanggang buhay sa piling ng ating dakilang Diyos. Sapagkat sinabi nga rito, mga minamahal, sa John chapter 10 verse 28, sabi po dyan, mga minamahal, basahin po natin. Dito po sa John chapter 10 verse 28, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Amen. 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 Hindi sila malilipol. Sabi ng Biblia, mga minamahal ko, sapagkat sila po'y binigyan ng walang hanggang buhay ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay, kailanman. Sabi ng Biblia, at kailanman hindi sila malilipol, hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Yung mga taong sumunod sa Diyos, yung mga taong naglingkod sa akin, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng Biblia, ang bawat mag-iwan, praise God, ng anumang mga bagay, sabi ng Biblia, katulad ng ating mga magulang, ating mga anak, ang ating mga kapatid, na lalaki at babae, maging ating mga lupa, ang ating lupa, ang ating kayamanan, sabi ng Biblia, sila po ay magmamana
ng walang hanggang buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilipol sapagkat sila'y gagawin kong tunay ng mga pinagpalang anak ng ating mahal na Panginoon. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, sabi ng Biblia, sapagkat sila ginawang sardote ng Diyos, sila'y maghahari kasama ng Diyos. Sabi ng Biblia, sabi ng Revelation chapter 5 verse 10, at sinabi ng Book of Daniel chapter 7 verse 18, sabi niyan, aariin nila ang kahariang magpakailanman sa mga titbagay, magpakailan-kailanman. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Iba si praise the Lord. Yan po mga minamahal ko ang ating kakamtin. Tayo po mga nagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin yung Revelation chapter 5 verse 10. Praise the Lord. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 5, talatang 10. At sila'y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos. At sila'y magagahari sa ibabaw ng lupa. Amen. 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 Sila'y maghahari, sabi ng Biblia, sapagkat sila'y ginawang saserdote ng Diyos. Sila'y maghahari kasama ng Diyos. Kaya nga, may talata sa Biblia, mga minamahal na sila'y binigay niya ng walang hanggang buhay at kailanman sila'y hindi malilipol, hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay, sapagkat sila'y ginawang mga saserdote ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, aariin nila ang kaharian, magpakailanman sa mga titbagay, magpakailan-kailanman. Yan po yung kakamtin ng mga taong sumunod at naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. At pagsabi ng praise the Lord. Amen? Kaya nga, wag natin tignan, mga minamahal ko, kung ano po yung ating kalagayan ngayon. Wag natin tignan kung ano yung kalagayan natin ngayon. Kung tayo man po, mga minamahal ko, yung nasa rurok ng tagumpay. Praise the Lord. Amen? O kung tayo naman po yung nasa kapigatian dahil sa mga pagsubok na ating tinatamo, na ating naranasan, mga minamahal ko. Huwag natin tignan, mga minamahal ko, mga bagay na yan. Praise God. Ang tingnan natin, mga minamahal ko, yung kaluwalhatiang matatamo natin pagdating ng araw, mga minamahal ko. Amen? Na ating makasamang Diyos, sabi ng Biblia, magpakailan-kailanman. Amen? Huwag natin tignan, mga minamahal ko, yung ating kalagayan ngayon. Kung tayo man po'y nasa rurok ng tagumpay ngayon, kung tayo mo'y pinagpapala ng Diyos, mga minamahal ko, huwag yan ang tignan natin. Kung tayo mo'y nasa mga pagsubok, praise God, huwag din yan ang tignan natin. Yung tignan natin, mga minamahal ko, yung kaluwalhatiang ating kakamtin pagdating ng araw. Amen? Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal ko, sabi dito, hindi maitutumbas yung kaluwalhatiang mahayag sa atin pagdating ng araw. Hindi po maitutumbas. Ibig sabihin, hindi kayang isipin na kahit sinong tao kung anong merong kaluwalhatian siyang kakamtin nang dahil sa paglilingkod niya sa Diyos, nang dahil sa pagsunod niya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dito po, mga minamahal ko, sabi dito sa Roma chapter 8 verse 18, basahin po natin. Dito po sa Roma chapter 8 verse 18, sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat may tumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Amen. 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 Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. No, hindi may tutumbas sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat may tumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin pagdating ng araw. Amen. Hindi kayang matarok ng kahit sinong kaisipan yung kaluwalhatiang nag-aantay sa atin pagdating ng araw. Amen? Dito sa lupa, mga minamahal ko, yung katawan natin may kapintasan, may kasiraan, pero sa piling ng Diyos, mga minamahal ko, lahat yan ay wala ng kapintasan. Amen? Sapagkat kung paano si Kristo ay mahayag na nasa kanyang kaluwalhatian, sabi ng Biblia, ay magiging katulad tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Kaya nga sabi dito, mga minamahal, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahon ito ay hindi karapat-dapat may tumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin pagdating ng araw. Hindi kayang isipin, hindi kayang matarok, mga minamahal ko, na kahit sino yung kaluwalhatiang mahayag sa atin pagdating ng araw. Amen? Kaya huwag natin tignan yung ating kasalukuyang kalagayan ngayon. Ay kung tayo mga ngayon ay nasa rurok ng tagumpay, pinagpapala ka ngayon, mahal na Panginoon. Kung ikaw naman ngayon nasa mga pagsubok, sa mga trials, sa kahirapan ng buhay, huwag yan ang tignan mo. Ang tignan mo
yung kalwalatian na nag-aantay sa iyo pagdating ng araw. Na hindi kayang maitumbas, sabi ng Biblia, sabi ng Apostol Pablo, hindi maitutumbas yung kalwalatiang mahayag sa atin pagdating ng araw dahil sa pagsunod natin, dahil sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! At pagsabi ng praise the Lord, kung tayong nasa kalungkutan, nasa mga pagsubok, wala tayong ibang kalakasan, mga minamahal ko, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Dito po sa ulit talata, mga minamahal, sabi ng Biblia, gawin natin kalakasan ng Diyos upang ang puso natin ay laging nasa daan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin sa ulit talata, dito po sa Psalms 84 verse 5. Maganda na po mga magpaawit. Praise the Lord. Dito po sa awit 84, talata 5. Mapalad ang tao na ang kalakasan ay nasa iyo, na may mga daan sa kanyang puso na tungo sa sayon. Amen. Alapakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. No? Mapalad, sabi ng Biblia, praise God, mapalad ang tao na ang kalakasan ay nasa iyo, na may mga daan sa kanyang puso tungo sa sayon. Amen. Mapalad ang isang tao ng kalakasan niya ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang puso niya ay nasa daan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya mapalad po tayo mga minamahal ko sapagkat meron tayong kalwalati ang nag-aantay sa atin pagdating ng araw. Hindi sayang yung ating mga sakripisyo. Hindi sayang yung mga panahon na ginugol natin sa ating paglilingkod sa Diyos. Hindi sayang mga minamahal ko ang lahat ng bagay na ginagawa natin dito sapagkat wala ng ibang pinakamapalad na tao kundi tayo po mga naglilingkod sa ating mga Panginoon sapagkat merong kalwalati ang nag-aantay sa atin pagdating ng araw. Amen! Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, sa ngayon, ang pinanghahawakan pa lamang natin, tayo po'y mga tunay na anak ng Diyos. Sabi ng Biblia, hindi pa mahayag kung magiging ano tayo. Subalit kapag mahayag si Kristo, ay magiging katulad tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na tayo po'y merong kalwalati ang katawan. Sabi ng Biblia, glorified body. Meron tayong celestial body, incorruptible body. Meron tayong immortal body, spiritual body, sapagkat kung paano mahayag si Kristo, ay magiging katulad tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon na nasa kalwalatian. Amen? At pagsabi ng praise the Lord, purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating mga beloved preacher. Hallelujah. Tayo po'y umawit at pagpuri sa ating mahal na Panginoon. Sa paglilingkod natin sa Diyos, mga minamahal ko, lagi natin gawing gintong panahon. Mga minamahal ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat walang ibang pinakamapalad sa lahat ng mapalad, tayo pong mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat yung kalwalati ang ating makakamtan ay hindi kayang ikumpara, hindi kayang maitumbas, mga minamahal ko. Hallelujah. Praise the Lord. Sa bawat oras at sandali magpupuri sa'yo lagi pagsamba susunod sa'yo lagi sa ligaw mo'y mananatili sa buhay ko'y magpahangin. Yes, hallelujah. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo.
sa paglilingkod natin sa Diyos. Ay maging ito sa bawat oras at sandali. Nasupuri sa'yo lagi pagsamba nananatig. Yes, hallelujah. Sa'yo ang luwalhati sa bawat oras at sandali ay susunod. Yes, oh God. Salita mo mananatili sa buhay ko at bahagi. Yes, hallelujah. Ako'y maglilingkod Ay maglilingkod sa Diyos, sapagkat may kaluwalang bayang sa atin pagdating ng araw. Hindi kayang may tumbas, hindi kayang may kumpara. maging ang buhay sa'yo, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon, susundin ang kalooban mo sa bawat panahon. Iyan maging ang buhay ko sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging ang panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon, susuriin ang kalooban mo sa habang panahon. Iyan maging ang buhay ko sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Purihin ang Diyos, Panginoon. Sa ngayon, ang tanging mapanghahawakan pa lamang natin, yung tayo po'y mga anak ng Diyos. Sabi ng Biblia, hindi pa mahayag kung magiging ano tayo. Subalit nalalaman natin, mga minamahal ko, kung si Kristo'y mahayag, tayo po ay magiging katulad ng ating pinakamamahal na Panginoon, na nasa kanyang kaluwalhatian, mga kapatid. Hallelujah. Napakapalad natin tayo mga naglilingkod sa Diyos, sapagkat may kaluluwalhatian tayong inaasa pagdating ng araw. Hallelujah. Sabi ng Biblia, hindi kayang ikumpara, hindi kayang may tumbas, mga minamahal ko, yung kaluwalhatiang mahayag sa atin pagdating ng araw. Hallelujah. Salamat sa mahal na Panginoon. Tayo nakakilala tayo sa Diyos, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon, tayo naglilingkod tayo sa Diyos. Sabi, huwag natin tingnan kung anong kalagayan natin ngayon. Kung tayo may nasa ulap ng tagumpay, kung tayo may nasa mga pagsubok, kahirapan ng buhay, huwag natin tingnan ang mga bagay na yan. At tingnan natin, mga minamahal ko, yung kaluwalhatiang mahayag sa atin pagdating ng araw. Hallelujah! Napakabuti mo, Diyos! Hallelujah! Sa'yo, Panginoon, susundin ang Kaya sabi na po si Pablo, put him into the skies! And today is king! Mamatay na
ang buhay pakinabang para sa atin. Sa iyo, upang ang bawat sandali ay maging ito. Panahon ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Susundin ang kalooban sa habang pagpuritan sa Diyos. Hallelujah. Sa iyo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging ito. Panahon ako'y maglilingkod sa iyo. Lingkod sa iyo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iyan ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging ito. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iyan maging ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging ito. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iyan ay maging ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging ito. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iyan maging ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging upang ang bawat sandali ay maging ito. Ulahin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pagkilang Diyos. Ay manalangin para sa ating mga Panginoon. Ang Diyos ay lagi nating kasama, Panginoon. Sa panahon ng ating pangailangan, sabi ng Biblia, hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga lang sa ating paglilingkod sa Diyos, Panginoon ko, huwag natin tingnan ang mga bagay dito sa sanlibutan. Ang kasalukuyan, Panginoon ko, ang tingnan natin yung kalwalati ang mahayag sa atin pagdating ng araw. Sapagkat kung paano mahayag si Kristo, ay magiging katulad tayo ng ating mahal na Panginoon na nasa kalwalatian. Meron tayong celestial body. Meron tayong incorruptible body. Hallelujah. Napakapalad po natin, mga mahal. Napakapalad ng mga tao naglilingkod sa Diyos. At isa tayo sa napakapalad, mga minamahal. Mamatay man ang lupang katawan natin dito. Meron tayong kalwalatian sa harap ng Diyos. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Diyos. Hallelujah. Praise the Lord.
ay manalangin mga minamahal. Habang patuloy natin naramdaman pa ang pagkilos sa ating mga Panginoon. Idulog natin lahat ng ating pangangailangan. Hallelujah. Kapagpala po namin, Ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, sa oras na ito, kami patuloy na dumudulog sa ito ng biyaya sa kalangitan. Patuloy na nagpapangbaba. Humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo. Mahal na Panginoon, batid mo ang aming kalagayang paglilingkod sa iyo, Diyos. Kung kami nasumpungan mo sa mga kapintasan po namin, mahal na Panginoon, tulungan mo kami, O Diyos, na lahat ng aming mga kalikuan ay may tama pa namin, O Diyos, habang kami may pagkakataon, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami magampanan namin ang aming mga tungkulin sa iyo, harapan, O Diyos. Maglingkod na may katapatan sa iyo, mahal na Panginoon. Sapagkat yun lamang ang aming pinangahawakan, O Diyos, na kami magkaroon ng kaluwalhatiang na mahayag pagdating ng araw sa iyo, harapan, O Diyos. Pagpalay mo mga anak mo, mahal na Panginoon, nabuti mo lahat ng pangailangan nila, O Diyos, kagalingan ng karamdaman, kalutasan ng bawat problema, O Diyos, hallelujah. Sa pangunat panalangin ng aming binabit paso, O Diyos, Santa Almeda, sa mga pangyayang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At tayo pinadadako sa ating masiling, kami naman ipatok po natin ang ating isang kamay sa ating ulo, ang isang kamay po lagi na po natin sa katawan na may karamdaman. Kung naman po ating makaramdaman, bigkasin po natin mga minamahal, tayo manampalataya sa ating nagilang Diyos. Papagpala po namin Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Sa pangunat panalangin ng bilabid paso, Lord Santa Almeda, aming sama-samang sinasaway. Lahat po ng gawa ng kaaway sa aming buhay, di mo naman karamdaman, Lord, kayo diabetes, cancer, asthma, sakit sa puso, ano mo uri karamdaman, kasot, in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Be healed right now in Jesus' name. Ano mo uri karamdaman, high blood, kasot, in Jesus' name. Problem is solved, vice begun, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon bilang appreciation. Sabi nga mga minamahal, tayo po'y lumandag na may kagalakan sapagkat malaki ang ganti sa ating sa langit, Panginoon po. Tayo po'y tatalong 3 beses at tayo po'y sisigaw ng Hallelujah, Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal, wala po magbibiro. Kung lakas natin isigaw ang Hallelujah, Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin po at ng Diyos, mga minamahal. Salamat sa mga salita ng ating mahal na Panginoon. At God bless you po mga minamahal. We love you in the Lord. But Jesus loves you more.